nga pong News TV Quick Response Team sa Gerardo Street sa Sampaloc, Maynila, kung saan kaninang umaga po ay nagkaroon ng sunog dito. 6 na kabahayan po ang nasunog at ito po ay nangyari bandang alas 10 ng umaga kanina at ito po ay naka-apekto sa may 6 na pong pamilya o kabuang mahigit 100 kataong bilang. At sa mga sandaling ito nga po ay natupok lahat yung mga ari-arian, itong mga naging biktima ng sunog. Sa kabila po yan ng patuloy na paalala ng mga otoridad dahil nga po ngayong buwan ay tinuturing na Fire Prevention Month. Makikita nyo po na dito sa likuran ko, meron pong relief operation na ginagawang lokal na pamahalaan ng Maynila para na rin po sa mga residente. At kanina nga po ay nagkaroon ng balita na meron pong nasawi dito, pero sa kabutihang palad po ay naging maganda naman ang kwento dahil yung mga batang napaulat na namatay daw ay nabuhay naman pala dahil inilagtas mismo ng kanilang mga kapatid. Sa puntong ito, makakausap natin si Aling Lynn Orosuelo. Siya po yung ina ng mga bata dito na napabalitang nawawala at naapektuhan nga po ng sunog. Magandang gabi po, Aling Lynn. Laging pasalamat ko sa anak kong panganay. Nasagip niya yung 3 kapatid niya. Opo, at paano ho ba nangyari? Paano ho niya nasagip? At ano ho bang ginagawa niyo kanina nung mangyari po yung sunog? Umalis lang ako sandali, pumunta ako sa doktor, kay Dr. Peralta. Iabot ko lang yung papel, bumalik lang din ako agad-agad. Magpapa-check up kayo dahil po sa pagbubuntis po ninyo? Patitingnan ko, pabasa ko lang sa kanya kung anong laman ng ultrasound. Opo, tapos pagbalik nyo? Hindi pa na ng Dr. Peralta, bumalik na ako. Dahil alam ko sa bahay na namin nasusunog. Opo, at ano po yung unang... Opo, okay. Nahanap ko na yung mga anak ko. Pagkaalam ko, nasunog na sila. Opo. Kasi nga wala ako hindi ko binilin sa kapitbahay ko dahil alam ko saglit lang ako. Sa awa ng naligtas ng kapatid ng ate nila, ng ate niya, yung 3 kapatid. Itong si Marian, yung nagligtas po sa mismo mga kapatid niya, Michelle, ay naririto po ngayon at siya po ay 10 taong gulang lamang. Magandang gabi sa Michelle. Magandang gabi rin po sa'yo. Kumusta naman yung kanina? Paano mo ginawa yung pagliligtas dito sa mga kapatid mo, sila Marian, Michael at Myla? Binuhat ko po yung 2 kong kapatid tapos tumakbo po ako palabas. Hindi ka ba natakot dahil baka ikaw din mismo sunog? Hindi po. Ano yung naisip mo lang kanina? Yung mga kapatid ko po. Oo. Tapos, yun lang. Oo. Yung mga kapatid mo ngayon, wala naman silang sugat o tinamong galos? Wala po. Oo. Nilalagnat lang yung itong 2 kong maliliit. Opo, paano po? Wala po bang nailigtas kahit ano pong gamit sa inyo? Wala kaming gamit na titira. Kahit mga damit ng anak ko po, binigyan lang ako ng mga kaibigan ko. Opo, yung asawa niyo po, nasaan kanina? Nasa trabaho po. Opo. Ngayon nalaman niya na umuwi na siya. Opo. Sana kung sino man maawa, tulungan kami na wala kaming bahay, wala kaming matitirhan ngayon. Opo, ang maganda naman po kahit papano, ligtas po kayong buong pamilya. Sa awa ng panganay ko, naligtas siya yung mga kapatid niya. Opo. Okay. Ang nailigtas po ni Michelle, itong mga kapatid niya na si Marian, 5 taong gulang, si Michael, 2 taong gulang, at si Myla, na 7 buwang gulang pa lamang po na sanggol. Samantalang si Aling Lynn nga po kanina ay nagpa-check up dahil 3 buwang buntis naman sa kambal niyo, sa kambal. Opo, kaya ito po ay kahit sa kabila po ng trahedya nangyari dito sa magkakapitbahay, meron naman pong maganda pa rin naging resulta, lalo nga po nailigtas ni itong si Michelle na 10 taong gulang lamang po ang kanyang mga kapatid mula sa peligro at siguradong kamatayan na nangyari nga po sa sunog kanina. Sa puntong ito naman po, maraming salamat po sa inyo. Michelle, maraming salamat. Sa puntong ito po, makakasama naman natin si Aling Consuelo Palo, si Ma'am Consuelo. Siya po ay taga DSW, Department of Social Welfare ng Lungsod ng Maynila. Magandang gabi po, Ma'am. Magandang gabi po, sir. Opo, so
ito pong ginagawa nyo, ano po yung mga pinapamahagi nyo sa mga residente ngayon? Ito po ay ating relief operations na pinamamahagi natin sa mga nasunugan. Apo. Ito po ay sa ilalim po ng Manila Department of Social Welfare ng ating pamahalang lungsod ng Maynila kay Mayor Alfredo S. Lim. Apo. Meron po tayong mga inihandang mga pagkain para sa ating mga nasunugan. No, nag-umpisa tayo ng dinner ngayong gabi. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa linggo ng gabi din. Apo. Ang ating there. So, bibigay tayo ng breakfast tomorrow, lunch, tapos dinner ulit. No, and we have enough water para sa kanila, safe drinking water, mga bottled waters. Tapos meron tayong mga used clothings para sa mga kabataan, meron tayong mga uniforms, no, used uniforms, tsaka sa mga adults. Apo, isa po sa mga karaniwang problema, syempre yung materyales pampagawa ulit ng kanilang mga tahanan. Kayo po ba'y tutulong din para makapagsimula itong mga tahanan? Okay. Pag sa mga ganyan, kino-coordinate po natin yan sa mga agencies na nagbibigay din ng mga ganyang materials po para makapag-umpisa sila. And I think may mga city councils din na pwedeng tumulong para sa papagawa ulit ng kanilang mga bahay. Okay, maraming salamat po, ma'am. Okay, maraming salamat din po. Si Ma'am Consuelo Palo, siya po yung official ng social welfare ng lungsod ng Maynila.